Alright, good morning. Good morning sa ating mga kachokaran dyan sa Canada at good evening na dyan sa atin sa Pilipinas. Welcome back nga po pala sa ating channel, Pinoy Can TV. So, ito yon, sponsored by Bunso. So, siya ang gumawa ng t-shirt na to. Oh, yeah, ngayon, April 14, 2024, Sunday. Mag-aalas 9 na yata ng umaga. Pero mag-vlog muna tayo ng mabilisan lang. Ito yung tungkol sa mga gusto mag-migrate. Kayo ba ay gustong mag-migrate dito sa Canada, mag-move sa Canada kasama yung inyong pamilya, mga anak nyo, asawa nyo? Kung ganon ay mag-isip-isip po muna kayo, magpupadalos-dalos. Kaya nga may mga YouTube na, may mga vloggers, may mga YouTube channel na pwede nyo makuha ng mga information, ng mga tips kung paano nga ba ang tunay na sistema ng pagiging isang immigrant dito po nga sa Canada. Kaya nga po nandito yung Pinoy Can TV. At kung kayo ngayon pa lang napadaan sa channel natin, hanggang mga Batanggenyo sinsay muna. Yan. Ibig sabihin, subscribe po muna kayo rito sa channel natin. At kahit pa paano ay makapagbigay tayo ng mga makabuluhang information, mga tips, mga advice kung kayo ay halimbawa magmamigrate dito sa Canada. Iba po yung immigration o yung mag-move sa Canada for good, at iba pa rin naman yung pupunta kayo ng Canada as contract worker, ano pa ba, student, for business, o kaya ay tourist. Yan. Pero pag-usapan na lang natin ay yung as immigrant, kasi yun din yung pathway na ginamit ko. Immigrant ako, dumating dito. So dyan pa lang sa Pilipinas, nung na-approve yung visa, yung immigrant visa namin, ang tawag na sa amin yan ay permanent resident. So pagdating namin dito, ang tawag na ay landed immigrants. So malaki yung pagkakaiba doon, yung transitioning doon. Napakahirap dahil syempre kasi bago ka mabigyan ng immigrant visa, kinakailangan man dumasa matinding mga evaluation, yung mga requirements, mga qualifications. Unang-una dyan ay kinakailangan may education ka, graduate ka, may degree ka dyan sa Pilipinas. So yan yun. And then kailangan may work experience ka, at least minimum yata 5 or 7 years, na which is related do sa yung tinapos na do sa career mo mismo. So dapat related siya doon. At kinakailangan yung pwesto mo or yung trabaho mo dyan ay nakalista dito sa NOC, yung National Occupational Classification yata yon. Kasi pag wala doon sa listahan ng sa Canada, ibig sabihin hindi ka pwede mag-apply as immigrant. Okay, so yan, maraming mga hinihingi sa atin. Maraming mga qualifications. At isa pa dyan yung settlement funds. So kinakailangan meron ka yan para ma-approve ka dito sa Canada. At kung meron ka ding arranged employment, isang malaking factor din yun. And of course, kinakailangan mo ring makakuha ng magandang score para sa language proficiency. So yan, ibig sabihin maraming mga hinihingi sa atin para ma-approve dito as immigrant sa Canada. And yet, pagdating mo rito, ito yung nakakalungkot na realidad. Pagdating mo sa Canada, yung na-expect mo, syempre nag-e-expect ka na matatanggap ka doon sa trabaho mong ginawa sa Pilipinas. Pero in reality, hindi po pwedeng mangyari yun. Bakit kamo? From the very first day, discriminated na tayo doon. Bakit? Dahil nga po, yung ating dinalang education, the education that we gain from the Philippines, pagdating po dito sa Canada, not recognized. Iyon ang isang malupit na katotohanan dito. Kaya kung kayo yung magpaplano, kung kayo yung may magandang career na dyan sa Pilipinas, let's say for example, you're a specialist, you're a surgeon, medical practitioner, ay pagdating mo rito, kay doktor dyan, pagdating mo po rito, ay hindi ka pwedeng maging doktor. Hindi konduktor nga, hindi ka pwede mag-apply dahil yung mga bus naman dito, wala namang mga konduktor. Yung mga RN dyan sa Pilipinas, yung mga registered nurse, pagdating po dito sa Canada, ay binabaligtad lang. Ginagawang NR. So ano ibig sabihin? Not recognized. Yun ang isang malupit na katotohanan. Kaya karamihan po doon sa mga hindi kaagad ma-accept yung katotohanan dito, ay nadidepress. May kakilala nga kami dito sa bandang BC, Vancouver,
Yung nanay is parang attorney yata sa Pilipinas. So, mataas, syempre, mataas ang expectation din niya rito. Pagdating dito, hindi naman siya pwedeng magtrabaho as attorney. Bilang abogado, hindi naman po pwede yun kasi nga hindi recognized. So, ang nangyari sa kanya, hindi na lang siya nagtrabaho. Plain housewife na lang. Siyempre, siguro baka na-depress na rin. So, yun ang sinasabi natin. Kinakailangan dito, acceptance lang. At siyempre, dahil nga ikaw isang immigrant papasok na Canada, you already have all the rights and privileges bilang isang permanent resident. Nakatulad ng sa mga Canadian citizens, except for one thing, you are not allowed to vote and you are not allowed to run for any public office. Yun lamang po pagkakaiba ng permanent resident at saka Canadian citizens. So, ibig sabihin, kung nasa iyo na lahat ng mga rights, tamang-tama, dahil bagong dating ka pa lang, kinakailangan mong pumunta ng school or mag-aral ulit. Education dito is the key. Pag wala ka education dito, habang buhay or habang panahon yung trabaho mo, labor job. Dahil nga, yun ang dapat nyo samantalahin pagdating nyo rito. Dahil nga kayo nga permanent resident, pwede kayong mag-apply ng student loan para makapag-aral agad. And then habang nag-aaral naman kayo, pwede naman kayo mag-part-time sa gabi or pagka wala kayong pasok sa school. At makakakuha pa kayo ng grant from the government. May mga bursaries, may mga government subsidies. At yun nga, binibigay yun sa mga low-income family. Since hindi ka naman magtatrabaho, so considered as low-income ka. So yun, makakakuha ka pa. Ang bilis lang naman eh. So habang nag-aaral ka, kumukuha ka ng allowance from the government, a matter of 2 years, tapos ka na. Ikaw na mismo ang mamimili ng mga companies na pagtatrabahuan mo. Okay, so yan lang muna mga kachokaran at marami pa tayo mga i-advise sa mga darating na mga vlogs natin. At medyo malamig-lamig na ulit dito sa labas. Although, parang deceiving kasi ang weather lagi dito. Mainit sa labas pero pag hindi ka nag-jacket, giginawin ka rin. So, ayun po yun. Springtime na ngayon at ito, idagdag natin sa video kasi kahapon, Saturday, may mga umorder na kaibigan namin dito. Yun ang pinagkakaabalahan din ng wife namin ng misis ko rito pagka weekends. Wala kaming ginagawa. Nagluluto kami ng pagkain, dinideliver namin at syempre, additional income din. Kumbaga, diskarte rin lang. Habang sa panahon ngayon, nagpapagawa kami ng may project kami sa Pinas para sa aming retirement home in a matter of 5 years or 7 years siguro nasa Pinas na kami dahil retired na kami. Yun ang importante ron na kailangan at least meron ka ng uuwian para sa retirement mo. Okay, so yan lang muna at pasamantala ko kayong iwanan, babalikan ko kagad kayo kapag marami pa tayong mga tips na bibigay sa inyo. At kaya tutok lang kayo sa ating channel Pinoy Can TV at nasa ganun ay lagi kayong connected, lagi ko kayong maaabisuhan kapag meron tayong mga bagay-bagay na ibablog dito. Okay, so I'll see you around at God bless us all at mag-iingat kayo palagi. See you. Thank you. Pero hindi po sponsored to ng Tim Hortons ha. See you there. Alright, eto, masarap sa almusal. Magandang araw sa ating lahat na inaabot ng Pinoy Can TV. Dito po sa Canada to at today, April 13, Saturday morning. Ayan, deliver namin maya-maya ito para sa ating mga kababayan dito sa Canada. Nag-order sila kapag weekends at syempre, nagdagdag kami ng 2 para sa aming mag-asawa at kakainin namin sa labas. Ayan, so ito na mga pinagkakaabalahan pagka weekends, walang trabaho para hindi naman maboard. Nagluluto-luto kami ng mga pagkain na pang-Pinoy talaga, ang panlasang Pinoy. Alright, at additional income din syempre. Lalo na kung may mga project kang in process ngayon, in progress dyan sa Pilipinas, napakaganda nyan. Other source of income. Alright, so see you later. Bye for now. Pinoy Can TV.
YouTube channel. Thank you. Alright, ito, di-deliver na natin. Ito, di-deliver tayo ng pagkain. Lumabas ka pa. Ha? Kasi ako 20. Ay, wala palang plastic. So, na eh. Parang umuwi ka ba o ano? Hindi. Tumaba? Parang ngayon lang ulitan nakakita eh. Busy. Yung ano, Oh, sige, sige. Salamat ng marami ah. Thank you, thank you. Alright, eto. $1. Tama-tama. At tama-tama, meron tayong additional income din to. Dahil tama-tama, meron tayong ongoing project sa Pilipinas. At yun yung aming retirement home. Inuumpisa na namin. Actually, inuumpisa na 2 years ago. So, finishing touch up na lang. Alright, there you go. Thank you.